Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. At eto na naman po tayo mga kababayan, tayo po yung magbibigay ng ating opinion at reaksyon dito po sa bagong kaganapan, no? Diyan po na naganap sa West Philippine Sea. West Philippine Sea po ang topic natin. So bago natin puntahan yung latest kanina at may mga videos po dyan, no? Hihiramin po natin yung mga ulat ng mga mababait na mga media po, no? Alam niyo naman kung saan tayo kumukuha ng ating videos. It's either PTV, Net25 or UNTV. Minsan lang po tayo nakakuha sa News 5. Baka makopyright tayo. Hopefully hindi naman. At doon po sa mga kaibigan nating mga vloggers din po na nagsasubmit ng mga articles. Yung mga supporters natin, sila rin nagsasubmit ng articles para mabasa natin at hindi tayo mag-fake news. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video. Ganon din po sa mga nagbi-video replay. Mga nagre-replay ng ating video. Naku, nahihilo na ako. At ganon din po salamat sa lahat ng nagsishare ng inyong blessings, no? At doon sa tumatangkilik sa ating mga perks sa mga merks, no? Nahihilo talaga ako. At ganun din po sa mga tumutulong sa atin sa chat box during our video premiere. Maraming salamat po and may God bless you all. So eto, tulad ng sinabi ko kanina, ang latest na naman muli tayong hinaras or binuli na naman po ng mga tsekwa. Mga PI talaga yung mga tsekwa na yun. Walang habas, no? Bakit po nila ginagawa yan, mga kababayan? Gusto nilang i-assert daw at maging stable ang kalagayan sa South China Sea. O yung sa atin naman, sa ating West Philippine Sea. Pilit po nila tayong hinaharas at binubuli sa ginagawa nating pagpapatrolya at mostly, particularly, sa ginagawa nating mga RORE missions diyan sa ating Ayungin at diyan po sa ating Baho de Masinloc. Yan Pati mangingisda natin, hinaharas nila lahat po. Pero tayo, wala Kibit balikat, hindi tayo makapalag Mamaya, lalo siguro kayong magngingit-ngit o nagngit-ngit na kayo, nagalit na kayo sa mga napanood nyo diyan sa mga favorite vloggers, influencers ninyo at mga news outlet. So mag-background tayo mga kababayan. Ito na nasabi ko na sa inyo ito Siguro ito yung pinag-ugatan na naman ng mga galit ng mga tsekwa na ito, ng mga PI. Ito, napahapyawan natin ito sa previous vlog natin sa West Philippine Sea. Yan po, balikan lang natin sa Inquirer. 2 Chinese research vessels loitering at Philippine rice. Pakita ko lang sa inyo yung picture nito. Yung Philippine rice po, nandyan po yan sa east of Philippine Sea. Malapit na po dyan sa Guam yan, no? Malapit sa Taiwan. Pero nasa east po yan, nandyan po yan sa Region 2. Kumbaga, tignan nyo yung larawan, parang yung batok natin. Ayan, no? Nandyan siya. Malaki po yan, submerged po yan, no? At nilinaw nga rin po, no, ng ating pamahalaan na umiikot-ikot dyan yung dalawang Chinese vessel daw na researchers sila. Researchers. Anong nire-research ninyo? Mga kupal talaga kayong mga inchik. Excuse the bad words po, no? Pasensya na po, no? I-disclaimer na natin. Kasi po, itong Benham rice or Philippine rice, no? Kasi nirename po yan ng inyong Pangulong Duterte dati noong 2017, no? From Benham rice to Philippine rice. Ang laki po niyan, pero submerged po yan Tignan nyo na lang po dyan yung sinasabing mga information dyan, no? Napakalaki, di po ba? Now, sabi dito, nung ni-research ko, ano ba ang meron dyan sa Benham rice? Courtesy of this guy, tignan nyo yan. Benham rice, rich in resources. But not petroleum. O di kaya oil. Wala daw po. No? Resources lang. Ano yung mga resources? Siguro, mga corals, isda, o other
minerals na nandyan. Kaya gustong-gusto ng China siguro na namang hakutin yan kasi nga napakayaman talaga natin eh. Kaya nga tinawag nilang Pearl of the Orient. Ano ba ang kahalagahan, ang value ng pearl? Bakit tayo tinawag? Kasi yan nga po, mapabundok, no? Mapakaragatan, mapalilalim ng lupa, tayo ay napakayaman sa resources. Pinagpala po tayo ng Diyos. Pero tayo, no, yung mga leader natin, mga salaula, hindi nila mapaangat ang kalagayan ng ating bansa at mamayang Pilipino from poverty, kundi lalo pa nilang nilulugmok. Kasi sino lang yung mayaman? Sila! Kaya nga gustong-gusto nilang magpolitiko. Yan. Kunwari, ako na ang magmangunguna, pero pag yan, magandang hangarin sa simula, pero pag ito, pinasok na ito, magkano ang porsyento ko, magkano ang kikitain ko, ayan na sila. Wala na. Kaya sayang lang yung sinabing Pearl of the Orient. Pero of the Orient pala kayo eh. Bakit nang hirap ninyo? Di ba? Napakasakit. It's very ironic. Tinawag kayong Pearl of the Orient. Pero nasaan kayo? Nasaan ang kalagayan ng estado ng buhay ninyo? Less than 1% mayayaman. Tapos mga banyaga pa. Tingnan nyo yung top 10 billionaires natin. Mga tsekwa. Except kay Manny Villar. Di ba? Kumokontrol sa atin, puro oligarch. Mga politiko, mga bow down sa oligarch. Visit. Tingnan nyo, ano po ang sabi dyan sa report na yan? Dyan sa coast ng Aurora yan, may be a rich source of minerals and other aquatic resources, but its potential for petroleum, no, is almost zero. Yan po yung report way back 2017, no? According to an official of the Philippine National Oil Company Exploration Corporation. Na-explore na siguro yan. Di po ba? So, walang oil pero rich in minerals. Nandyan po yan. Sabi dito, the potential for petroleum is almost nil. Pag sinabi nyong nil, wala, zero, bokya. Nada. There are no active petroleum system expected. Sabi po nung Vice President for Upstream Operation of PNOC, EC. Ayan. Pero, nire-research pa rin sila. No? Sinong mga nagre-research dyan? Nandyan ang Japan, China, South Korea, India, ay yung mga gusto. Pero mostly China. Hindi naman sila pwedeng ano-ano dyan dahil sa atin yan. Wala silang karapatan dyan. No? Mineral potential. Yolanda Aguilar, Acting Chief of the Marine Geological Survey Division of the Mines and Geosciences Bureau, said Benham Rice should be explored for its mineral potential apart from its rich biodiversity. Rich naman pala. Bakit hindi nyo pa itap? Di ba? Bakit hindi pa pag-aralan? Ang sabi nga dyan, mga kababayan, baka merong mga gold. Baka naman dyan nakabaon yung gold ni Yamashita. Si Golden Buddha, ano ba? Apula kayo dyan mo ba binaon? Ngayon, nung ginawa po yan na ni-rename from Benham Rice to Philippine Rice ni Digong, ito po sabi dyan, protected po yung area na yan. Sabi yan sa Wikipedia. In May of 2017, the feature has been designated by the Philippines as a protected food supply exclusive zone, prohibiting mining and oil exploration in the Philippine Plateau. To commemorate first anniversary of the Philippine government remaining of the feature to Philippine Rice, 500 square kilometers or 190 square miles of the feature was declared a strict protection zone exclusive for use for scientific research. So doon daw po, yung 500 square meter na yan or equivalent to 190 square miles, yun lang po exclusive for scientific research. Pero siguro, with the authorization of the Philippine government, kasi sa atin yan. Anong ginagawa nung 2 inchik doon? Meron ba silang permission?
Kaya po nung nangyari yan, dagli-dagling naglibot, pumunta ang ating Philippine Navy, inobserbahan, tinignan, at eto po ang report nila base sa Manila Bulletin. Navy monitoring Philippine rise after sighting of Chinese research vessels. Oh, ayan. Punta ka agad ng Navy, syempre naman, di ba? Good job, Navy. For now, our monitoring and surveillance in the area is almost 24/7. Although we cannot establish our presence there yet because it is a bit farther and more remote compared to our detachment in the West Philippine Sea, we have enough capability development plans for that area. Ayun ang sabi ni Commodore Roy Vincent Trindad, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Eh syempre, West Philippine Sea guy, nasa East yan eh. Kaya ikaw, kung sino man yung, DND Chief, ikaw DND Chief, Philippine Navy na yan eh. Parte na po ng defense natin yan. Pwede ba? Magtayo rin kayo ng base dyan sa east natin. Kasi nandyan na yung Chekwa. Di ba? Ito pa, good news. No, naalala ko. Sinama ko to sa West Philippine Sea ko. Diyan po sa Batanes yata. No, correct mo ako, friend. Ha? The other friend na naman. Dalawa na po ang friend ko. No? Si DND Chief Teodoro, nagpunta yata ng Batanes, gustong palakasin yung ating military presence doon. Magtayo kayo dyan ng dyan, ng base ng ng Navy. Ikutan nyo yan. Paano nakapunta dyan ng Chekwa? Di ba? Napalautan kayo ng Chekwa? Saan dumaan yan? Sa Puweten? Sa Mindanao? Paano nakapunta dyan ng dalawang researchers ng mga Chekwa? Sinasabi niya, although we cannot establish our presence there yet, because it's a bit farther, walang farther. Mali ka dyan, Vincent Trinidad. Ayaw ko ng dahilan mo dyan, ha? Pasensya naman sa aking friend, ha? Kinakastigo ko ang Navy, ha? Pasensya naman, my friend. You know who you are. Hindi po si friend na taga Palawan. Yung isa ko pong friend ngayon. Newly friend natin yan, no? Hindi ko nababanggitin, no? For their privacy. Di ba? Walang farther. It's now about time to establish our presence there, whether the north, south, east, west. Alam natin very high ang ngayon sa West Philippine Sea, but hindi pwede namang i-ignore yung kabila, 'di ba? Kasi napalautan tayo eh. Ngayon ang po diyan, ang balita ko, wala na sila diyan. No? Ito po sabi Ito. Dito naman sa Philstar Global. Kasi yun, May 2nd o May 4, balita ng Philstar Global. Sabi ng Navy, 2 Chinese research vessels out of Philippines exclusive economic zone. Correct. Tabuin nyo sila dyan. Bawal sila dyan. Yung mga kupal na ito. Tignan nyo po yung larawan na yan. Ito ang sabi na lang. Babasahin ko na lang dito. We would have sent out an air surveillance flight by naval forces from Northern Luzon. It just so happened the weather was bad as the other day, but they will make another attempt. Although as of yesterday at 3 p.m., nung araw na yon, nung 4, nung Lunes, we monitored that day, the Chinese vessels were already out of the exclusive zone natin. Ano ginagawa nila doon? Atin yun Dapat siyang winaterkano nyo Magago no? Habang tayo, no? Abalang-abala sa West Philippine Sea, yung pala, napalautan tayo. Di magaling pala silang tactician. Ano nangyari? AFP Chief. Ano nangyari DND Chief? Napalautan tayo. Ano nangyari sa mga magagaling nating generals? What happened? Sabi nga nung anak ko, what happened? Di ba? Ay, grabe Walang umaasa kayo palagi kasi sa mga kay Ray Powell Mag-establish kayo ng presence dyan. Putik na yan. Mamaya yan, pag hindi napansin yan, buti na lang, may Ray Powell kayo. No? Yung tumutulong sa atin, yung eye in the sky natin, si Ray Powell. Buti na lang, meron siyang ganon. Kung wala, mamaya, nandyan na yung mga Chinese militia vessels nila na naman. Hinahakot na yung ating mga corals dyan, sinisira na. Ninanakaw na yung mga dapat sa mga mangingisda natin dyan sa lugar ng Aurora. Isabela. Pag hindi pa mapapansin, wala, tutulog-tulog kayo sa pansitan. Pasensya naman Kala nyo, hindi kayo mabibira Malayo daw? So what? Padala kayo doon.
O, tinan nyo yung bagong Pilipinas ko na ano, o, tinan nyo. High blood ako, magkape nga ako. Ito po, yung camping mug ko. No? O ngayon, hindi lang ako ang galit. Di ba, mga kababayan? Hindi lang po ako ang nagagalit. May kasama po ako. O, di ba, sino mga kasama ko? Ha? Eto, mga mambabatas, kasama ko. O, sabi dyan sa Philstar Global, Senators call out loitering China vessels in Philippine rice. O, kinall out po sila. O, sino dyan? Si Tolentino. Nandyan po. O, sila yung nagsulat ng batas ng Maritime Bill. O, yan. Sino pa? Hindi ko nababasa yung mga pinagsasabi nila kasi alam nyo naman, si Tolentino, re-electioners yan eh. Di ba? Si Tolentino lang nabanggit doon. Hindi ko nasasabihin, basta kinall out niya yung mga yung mga nakaw na sandali ng China diyan sa ating East Philippine Sea. Tatawagin ko ng East Philippine Sea. Diyan sa Philippine rice. Mga gago, nagre-research, wala nga kayong paalam. Anong feeling nyo? Sa inyo yan? Bakit? Naging 20 dash line na ba? Yung sinulat nyo, yung dinroming nyo? Gago pala kayo eh. Di ba mga kababayan? Mga gunggong eh. O, ito pa. Isang senador, yung re-election is siyempre papansin. Nagsulat ng batas ng Maritime Zone Bill. Siyempre, para sabihin, hindi siya mukha China. We! Di ba? Eto ngayon. Isa na namang mambabatas pero sa Kamara. Ito, kakampito ng Pangulo. No? Even though na dilaw ito, kakampito ng Pangulo eh. Sabi niya nga, dilaw pa sa mas dilaw si Pangulong Bongbong. Bakit? Tut mo. Huwag mo nga kaming gaguhin. Eto. Manila Bulletin. They are intruders. Mga trespassers. Ano ba ang Tagalog ng intruders? Ha? Mga kababayan, ha? Ano ba Tagalog ng intruders? Intruder? Kayo nga dyan mga kababayan na may mental block ako kasi na-high blood ako. Ha? Okay. They're intruders. Salceda Islam's Chinese presence in Benham rice or the Philippine rice. Correct. Talagang dapat natin silang i-call out. Ha? They're intruders. Pure and simple. Ayan ang sabi ni Representative Joey Salceda. Tama lang yan. Kaya dapat kayong Navy dyan, bantayan nyo naman yan. Ito pa sabi niya, Salceda further said the DND Secretary Teodoro was taking the correct approach of boosting our technological capabilities in both aerial and maritime patrolling and defense. Moving forward, what we must do is not merely patrol but enforce, Tama. Wag lang magpatrol but impose our rights in the area. Talagang atin yan. Imposibleng kangkamin yan ng mga gago, mga hinayupak na mga PI na tsekwa. Pasensya naman, mga kababayan. No? Kaya po sabi ni Ninong Martin, ibibigay nila, tutulungan nila ang AFP. Good job, mga kababayan. No? In that regard, I am working with my colleague, Chairman Boboy Tupas of the National Defense Committee in the House to make it easier to finance and acquire advanced weapons and military hardware. Yes! No? Good job, Salceda. Dilaw yan. Bakit hindi nyo yung ginawa noon pa? Bakit ngayon ka lang? Sabi nga nila, huli man daw ang matching. Matching pa rin. Ano ba kasunod nun? Nakalimutan ko kaya matching na lang nasabi ko. Pero ako po'y happy. Dahil at least, itong ating House of Representatives, no, alam nila ang mga trabaho nila. Hindi tulad yung nandun sa mga Senado. Ang daming pala absent. Ang dami pang kakampi ng peking appointed son of God. Di ba mga kababayan, itong mga to, kasi alam nila gagawin nila. Kasi daw, narinig ko yan, sinabi rin ng isang congressman, dun sa kanilang
Congress TV, ha? Na pag umaalis daw si speaker kasama ng pangulo sa ibang bansa, ngayon nasa Australia sila. Talagang prior to that, nagmi-meeting na at sinasabihan, delegated ang mga trabaho, and these congressmen know their job and know how to do it. Tingnan nyo, di ba? The House has already passed its version and we are merely waiting for a bycam with the Senate. Correct. Bagong advanced weapons and military hardware. Ay nako, sana may F-35. O di kaya F-16. Pwede na, di ba, Hattori? O next. Eto po. Eto na ang latest, mga kababayan. Dito kayo mabibisit, no? Ipapakita ko itong video na ito. Galing po ito sa PTV. Salamat po PTV, no? Napakabait po ninyo. Alam ko government sponsored. Pero at least magpasalamat pa rin po tayo, no? Alam nyo, nakakabighani ang mga anchors nilang babae at lalaki. Ko ganda't gagwapo. Sana maging anchor ako ng PTV. Parang tulad nyo si Mike Abe, di ba? Sir Mike, shout out mo naman ako sa show mo. Simple Talkies. Mike Abe Opinions. Sabi niya, I know my job. Tama! Pero hindi ko po ginagamit yung mga vlog ni Mike Abe kasi opinion niya yun. No? Ayun lang tayo pag tama. Pag mali, bahala siya mag-correct sa sarili niya. Di ba, Sir Mike? Ganun lang yan. Gaganda ang gagwapo. Sir Mike, baka pwede mo naman ako pasok niya sa PTV. Lamang ka lang naman ng 10 paligo sa akin. Di ba, Sir Mike Abe? Pinanonood ko po yung Sir Mike. Yung vlog mo, yung PTV. Kala mo ako lang. Hindi mo lang ako sinashoutout dyan sa vlog mo eh. Ito po, 2 minutes video po galing ng PTV. Ang title ay Mga Barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea muling nakaranas ng pangaharas mula sa China. Ito na po yun. Latest po ito. Hindi po to repeat. Hindi po ito yung nagdaang pang taon. Hindi po. Latest po yan. At mas kinapuntahan nyo pa yung X account ni Commodore J. Tariela, the spokesperson PCG for the West Philippine Sea, no? Nandun po yan, no? Talagang monitored po ito at salamat din sa Eye in the Sky. Alam ko mga yung mga kaalyado natin na tumutulong sa atin, no? Grabe, mga kababayan, grabe, no? Eto, mamaya, ito ang haba po ng explanation ni Commodore Tariela dito eh. Kung gusto nyo, puntahan nyo na lang po yung Twitter account niya. Hindi ko na isasama dito kasi very detailed po ito talaga. May mga 100 hours pa eh. Di ba, my friend? alam ni friend niya 100 hours na yan. No? Eto na po. Naku, alam ko, tanggal naman. Puro ka naman daldal Talkies. Kaya nga po Talkies eh. Di ba? Eto po, mga kababayan, panoorin natin. No? Si Madam ay beautiful si Madam. Madam, beautiful. Salute po. 4 ang sugatan sa nangyaring gitgitan sa pagitan ng Pilipinas at Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Na magsagawa ng panibagong resupply mission sa Ayungin Shoal ang Philippine Coast Guard. Yan ang ulat ni Gab Humilde Villegas. Alas 6:30 kaninang umaga, binabaybay ng 2 supply boat at 2 barko ng Philippine Coast Guard at Navy ang karagatan patungong BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para magsagawa ng rotation and resupply mission. Nang banggain ng Chinese Coast Guard 21555 ang BRP Sindangan ng PCG. Ganito rin ang sinapit ng Onaiza May 4 na binangga sabay binomba ng tubig ng 2 barko ng Chinese Coast Guard. Kaya nabasag ang windshield nito. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, isinagawa lahat ito ng CCG at Chinese Maritime Militia para harangan ang mga barko ng PCG na BRP Cabra at BRP Sindangan. 4 na tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan. Una nang iginiit ng AFP na bahagi ng routine task ang RORE mission upang palakasin ang presensya ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone. Pagpapakita rin ito ng pagsisikap ng AFP na maprotektahan ang karapatan ng bawat Pilipino na makinabang sa mga yamang dagat mula sa ating teritoryo.
Samantala, nanindigan ng China na iligal na panghihimasok ang ginawa ng mga barko ng Pilipinas sa South China Sea. Para naman sa National Task Force on West Philippine Sea, patuloy nakikilos ang Pilipinas na naaayon sa international law, partikular sa 1982 United Nations Convention on Law of the Sea at 2016 Arbitral Award na naipanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Ayon sa Foreign Affairs Department, aabot na sa 9 ang bilang ng mga diplomatic protest na nahihain ng Pilipinas mula ngayong taon. Mula sa 142 nahihain ng Pilipinas mula nang maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pwesto. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yan po no, mga kababayan, nakita nyo naman. Video evidence doesn't lie. Tingnan nyo pa paano binunggo eh. Ikaw nasa straight line ka. Bigla na lang may magkakat sa'yo. Kita nyo naman yung posisyon, yung China dyan, yung kulay green. Yung nandun sa pintura nila sa surface, yung sa atin kulay blue. So, sa palagay ninyo, sa napanood ninyo, sino ang bumunggo? Sino? Kasi sabi ng mga inchik, mga Chekwa, dun sa Global Times nila sa Twitter, tayo daw ang nag-provoke, tayo ang bumunggo. Gago ba kayo? Kumbaga, ikaw nagdadrive ka ng straight, biglang sa blind side mo, sa right side mo, binunggo ka, ikaw pa ang may kasalanan? Di ba? Ito, hindi maski na sinong makapanood nito, with a sensible mind, common sense, di ba? Straight, and then someone cut you off, ikaw pa ang bumunggo? Kung sakaling nabunggo mo siya, because kinat off mo siya eh ganyan po to eh. At nakita nyo dun sa video, kitang-kita nyo. Yung mga Coast Guard ng China na nakasakay dyan sa PI nilang barko, nagbibidyo. Ibig sabihin, calculated nila. That's a calculated act. Intention nila. Diba? Nakita nyo eh. Wala silang pakialam kung mabubunggo sila o mabubunggo nila. Basta binibidyo nila. Diba takatangahan? Tignan nyo ang ginawa ng ating mga Coast Guard. Yung dalawa, saludo po sa inyo kung Coast Guard man kayo o Navy man kayo nakasakay dyan. Saludo po mga sir. Talagang nilagay nila yung barrier para hindi tayo magasgas o ano, hindi, tumama na eh. Nakita nyo yung immediate action? Yung mga Coast Guard ng China, documenting daw. Okay lang. Okay lang na mabunggo namin o mabunggo kami. Kasi marami kaming barko. Eh tayo, we are preventing it. Di ba nakukuha nyo yung idea ko? Yung China, they are not preventing the collision. They are really, really instigating it. Kayo ang nag-instigate. Talagang hinaharats tayo. Binubuli tayo. Eh tayo nga iniiwasan natin eh. Na huwag tayong mabangga by putting that, yung mga floating barriers. Nakita nyo, di ba? Video evidence. Sila ang nag-iba ng course. We are on the right path. Ganyan niyo, sa lubong eh. Tapos sasabihin, tayo pang may kasalanan, tayo pa nag-i-intrude sa waters natin. Kayo ang intruder. Dahil kayo, wala kayong pinanghahawakang international ruling na kung saan hindi nyo kinikilala kasi hindi pabor sa inyo. Kayo ang nag-i-intrude sa waters namin kasi kayo na rin ang nagsabi. Disputed water yan. O so therefore, if there is a disputed water, kayo lang ang may claim? Ganon? Hindi nyo yata naintindihan yung sinabi nyong disputed. Hindi sinabing sa inyo yan. You said it's disputed. Oh. So therefore, kahit na sino pwedeng pumunta dyan. Why do you have to impede them? Kung bagang ginagawa nyo, sinabi nyong disputed, pero sa amin na ito eh. Eh kayo nga ang alien dyan, kayo ang intruder dyan eh. Kasi wala kayong pinangahawakang 2016 arbitral ruling. Di ba mga kababayan? Isipin nyo. Oh, yung ginawa nila dun sa supply mission boat natin. Ginago nila. Biruin mo yun, oh. 2 higante kontra doon sa parang kuto. Wala talaga silang humanity. Kasi utos yan eh. Utos yan ni Xi Jinping. Di ba? Tapos sasabihin nyo
magkaroon ng open communication line. Kayo ang sumisira. Kasi, sa aking opinion, napahiya sila dun sa Benhan Rice Tinaboy natin sila Na-call out sila, kaya ito ginawa nila. Nasaan na? Nasaan na yung sinasabi niyong pag-uusap nung January? Nag-usap-usap pa kayo dyan sa Beijing. Para magkaroon ng, di ba sabi niyo, cool na tayo, cool na. Maya-maya na naman ginawa niyo. After how many weeks, ano naman ginawa niyo? Ano ba kayo? Nire-regla ba kayo? Minumenopause ba kayo? Masyado kayong moody. Alam niyo yung ginawa nilang yung nag-usap yung ating mga ambassadors? Nung natapos okay, cooler na, malamig na, nag-usap na. Tapos nung napahiya kayo sa Benham Rice, ganito ginawa ninyo? Sisisihin nyo kami? Kami, may patunay. Maski na iharap nyo pa yan sa International Committee o sa court, mapapatunayan yung arbitral ruling na 2016 na kami ay pinagkalooban ng exclusive economic zone dyan sa aming West Philippine Sea ng 200 nautical miles. Binasura yung 9-dash line ninyo kasi alam ng komite ng korte na yun na pag pinaburang kayo sa 9-dash line, gagawin ninyo ang gusto nyo dyan sa South China Sea. You will be king. Tatalunin nyo pa si King Triton. O di kaya si Aquaman. Pwede ba? Aquaman? Nasaan ba si Aquaman? Mag 911 nga tayo. Tawag nga ako sa Marvel. Can I borrow Aquaman? Di ba? Gino-joke ko lang pero malay nyo, baka totoo yun. Nakita nyo? Tapos, dun sa panggigipit na naman, dun sa ating resupply boat na unay sa, unay sa 4 na ba ito? O unay sa May 4, wala na si unay sa 1 no? Natenga, nawala si 2, wala si 3, o 4 na. Pinagsabay na binomba. Ano nangyari? Basag yung windshield. 4 na Philippine Navy. Naku, mga midshipmen. Naku, sir, pagaling po kayo. Oh, my friend. Kasi kasuin mo sila dyan, ha? Bigyan nyo ng kaukulang medical yan. Grabe, 4. Yan, sa GMA News Online. Hindi ko na po babasahin kasi narinig nyo naman na. Yung headline para patunay. Ito po, pinorward po sa atin ng ating friend. 4 hurt after China vessels water cannon. PH resupply boat. Ayan po ang sabi ng ating gobyerno. Biruin mo yan. Nakakahiya po hindi ko na po babasahin. Ang haba mga kababayan kasi nagsalita pa yung mga ibang bansa yung United States Ambassador, European Union top diplomat to Manila, nag-express din sila ng concern nila, the Japanese Embassy, ayan, Australia, ayan. Pero ang sabi lang ng China, Hindi ko na babasahin kasi para rin ako silang plaka dito. Kahit na ano pang sabihin ng China, dyan sa ating West Philippine Sea, ay hindi ko po paniniwalaan. Dahil di man ako pro-China Pro-Philippines ako. Pilipino ako. Para po sa aking bansa akong Pilipinas. Diba? Kakampihan ko yan kasi Pilipino. Kampihan natin ang ating gobyerno na tama naman ang ginagawa natin at dapat panindigan natin, i-assert natin yung karapatan natin because pinagkaloob sa atin yan ng international court. Ngayon, may mga kapwa Pilipino tayo na sumaside sa China. Ano kayo? Totoo ba kayong Pilipino? Ang last name nyo ba Lee? Ang last name nyo ba Che? Letche? Di ba? Dapat it's about time talaga. Ano ang sabi ng Pangulong Bongbong Marcos doon sa Australia? Ito sana, isi-separate ko to, pero papahapyawan natin. Ang sabi niya lang, GMA News Online, pahapyawan natin. Marcos in defending Philippine territory. It's my duty. Correct. Di ba? Ano yung sinabi niya? Pinakita natin paulit-ulit yung quote card na yan. Hindi niya hahayaang may makuha pang square inch of land sa atin ang mga banyaga. This is his duty. It's his sworn oath to defend it. Nakalagay po yan sa ating konstitusyon. Kailangang idepensa.
kailangang ipaglaban ng ating mga pinuno. Walang uurong. Bakit? Binubuli na nga tayo, hindi na nga tayo pumapalag eh. Nakakasawa mga kababayan. It's about time. Palakasin natin ang ating defense. Kasi ang China, dyan sa kanilang economic forum, sa kanilang bansa, they increased their military spending by 72% ngayong taon. Papalakasin nila ang kanilang military. Gagawa ng mga arsenal yan, bibili ng bago. Tayo. Buti na lang, nandyan si Joey Salceda at yung mga kapwa niya congressman na nasa committee ng defense. I-improve din nila ang ating military. Tama lang yan. Di po ba? Tingnan nyo naghihika-host na nga ng economy nila. Ang dami ditong mga illegal na mga checkwa, nagko-cross ng border. Dahil ang dahilan nila, bagsak ang economy namin, wala kaming trabaho doon. Mostly the youths. Pero, ano iniisip ng gobyerno nila? Military pa rin. Di ba? Kasi gusto nila talagang sakupin yung buong South China Sea. Baka gusto nila sakupin din tayo. Kasi Pearl of the Orient tayo. Ang dami nating resources dyan. Natural resources, minerals, ang dami. Yun nga lang, may mga kokonting less than percent ang nakikinabang, hindi ang buong sambayan ng Pilipino. Kasi matatakaw sa pera, lalo na yung mga politikong bulag. Diyan po sa amin, sa bayan namin sa Zambales. Yung black sand mining dyan. Ibinebenta nila yung black sand papunta ng China. Hindi, may nagsabi, tingnan nyo yung karambola. Meron po dyan. Sinabi po ng aking kaibigan, na kapwa ko taga Zambales, na napanood niya sa karambola, pinanood ko rin. Napahapyawan yung black sand mining dyan, kinukuha ng China sa bayang-bayan ng Butolan. Yung isang bundok na naman dyan, tinitibag nila, tapos dadalhin nila, i-reclaim nila, yun na namang mga dyan, sa West Philippine Sea. Kaya nga po, baha-baha Yung ilang parte dyan sa Zambales, baha-baha na Isang pupunta yung tubig niyan, di siyempre sa amin. Di ba? Kaya kayo dyan, kayong mga namumuno dyan, sa bayan ng Zambales, kung sino man ang governor o mayors dyan, huwag nyo lang isang alang-alang yung sarili ninyo. Mahiya kayo sa constituent nyo. Kinakaya-kaya nyo ang mga sambalen nyo. Dapat kayo dyan na naapektuhan, magprotesta na kayo. Isumbong nyo na yan sa DILG, isumbong nyo kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Dapat asikasuhin yan ng ating DILG, Benhar Abalos, pakicheck mo po yan. Yung mga nanonood po dito, pakipaabot kay Benhar Abalos. Sir, ako taga-Manda ako, tumira akong Manda. Suportado ko ang Abalos. Meron akong hipag dyan, Abalos. Bayaw ko, Abalos sila dyan. Hindi ko na po babanggitin, pero friends po nila Abalos. Sir, Benhar, Junior, pakicheck nyo po yan sa Butolan and Upper. Binabaha na po kami dyan. Kawawa po. Ang mga kapwa ko sambalen nyo dyan. Mahiya naman kayo, huwag nyong ibenta ang kalikasan natin sa mga tsekwa. Ginaganto tayo, binubuli tayo. Biruin nyo, 4 na Philippine Navy ang sugatan dahil nabasag yung windshield dahil sa lakas ng water cannon na yan. Para po kayong dyan, yung fire hydrant, yung binomba ka ng bumbero, tatalamsik ka dyan. Tayo wala. Kasi naiwan naipit, wala man lang escort. Talagang magaling silang yung isolation, parang basketball isolation. Na pick and roll. Ano ba yan? Nakakahiya. At nakakagalit. Tapos, they have the audacity na sabihin na tayo pang may kasalanan. Kitang-kita man, the video evidence will not lie. Wala tayong ginagawa. Diba? Nananahimik tayong naglalayag, magre-resupply sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga kababayan. Ano ginawa nila? Binalahura tayo, binaboy tayo kasi mga ugaling baboy sila. Pasensya naman, mga PI kayo. Diba? Tapos, may mga kababayan tayo na yan. Sumusuporta sa mga ugok na yan. Baka naman nakikinabang, diba? Tapos yung iba nilalayo ang issue sa West Philippine Sea. Buti na lang, meron tayong mga kaalyado tulad ni Ray Powell na nag-monitor dyan.
Si Commodore J. Tariela, yan ang mga ano dyan sa West Philippine Sea, yung ating NSC. Sila Jonathan Malaya, Eduardo Anyo, yan. Saka si DND Chief. Saludo, sir. Dapat yan ang maging presidente next 2028. Yan po ang iboboto natin at ikakampanya kung sakaling tatakbo yan ng 2028. Si Gibo Chidoro. Dahil yan ang ipaglalaban niya ang ating karapatan sa West Philippine Sea at dyan po sa buong Pilipinas. Yan ang magaling. No? Bakit? Pasensya naman kayo. Yan ang nakikita ko sa kanya. Paano pag si Nong Martin hindi sila maglalaban? We'll find out. Matawag lang si Tamil Mil. Ano sabi ni Tamil Mil? Latest po. May sinabi po si Tamil Mil. Papanood ko sa inyo. Ayan pakinggan ninyo. Pong choyla, chiridikong koyla, buchikek, ek, bobo chichang, chidikong tong na, buchikek, ek, chidiwongwong choy, chodokongkong loy, chidang bobo chichang, chidikong tong na, chiding chong yakangkong wop, buchikek, ek. O, di ba? Hello, Mami Peng. Nandiyan pa rin yung video mo. Bong Choy Lak. Yan. Hanggang dyan lang siya. Si Tamil Mil. Biruin mo Reserve officer yan. Si Tamil Mil. Ng ating armed forces. Si Robin Padilla. Mga reserve officers. Tataas ng ranggo. Diba? Ano masasabi nyo dito? Nasaktan ang 4 na Philippine Navy, mga midshipman. Kasama ko po yan. Midshipman pa ako. Reserve ako 2 years ako sa Adamson di ba? Di ba? Reserve officer ako. Kasama ko yan. Mga midshipman. Nasaktan. Ano masasabi ninyo? Di ba? Wala. Tamil Mil. Yung mga kampi ni Digong, itong Prime Minister ni Baal, pagdating sa West Philippine Sea, pagdating sa kabalarahuan ng China, ng mga Chekwa, zip! Tamil Mil, para po silang zipper na hindi mo na ma-open yung bunganga. Pasensya naman kayo. Magalit kayo kung magalit kayo, pero no. Ano po ang sabi ng Pilipinas sa Manila Bulletin? Haba na ng vlog natin Philippines tells China, we're asserting rights over West Philippine Sea. Yes, tama yan. The DFA asserted this as Beijing claimed that Manila's action in the waters, particularly in Bajo de Masinloc, violated the Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea. Unang-una, hindi mababiolate ito kung i-honor nyo yung 2016. Di po ba? Dapat, hindi pwedeng saklawan ng code na ito yung inaward sa atin. Dapat i-honor din nila yon kasi ino-honor natin to, hindi naman natin binabiolate. Sila nga ang intruder di ba? We will assert our rights. Yan. Kaya manigas kayo, no? Wag kasi puro Viagra gamit nyo. Yung Viagra pumupunta sa utak nyo, naninigas wala na kayong maisip. Di ba? Basahin nyo na lang po dyan. Talaga ang sabi lang ng ating DFA officials, we will assert our rights. Ayun din ang sabi ng Pangulo. I have to defend it. We will defend it. Kaya, nek-nek ninyo. Mangyari na mangyari. Di ba sabi ni Piboloy? Mangyari na ang mangyari. Pero titindig ako sa constitutional rights ko. Ibahin natin. Sa mga Chekwa, mangyari na ang mangyari. Pero titindig kami sa karapatan namin sa West Philippine Sea dahil amin ito. Ayun, di ba? Contiveros, ang galing ko, no? Kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Di ba? Tayo pa ang may kasalanan? Tayo pa ang mali? Tayo pa ang nagbabiolate sa Code of Conduct of the Sea? Tayo pa ang nag-i-intrude sa sarili nating tubig? Sarili nating karapatan? Ganun. Parang bahay mo, pinasok mo, sinabi sa'yo, huy, intruder ka. Gago! Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.